Noong February 8, 1877, ipinanganak itong si George Carl Tanzler. Noong nasa 21 taong gulang lamang itong si George, ay madalas siyang magkaroon ng mga kakaibang panaginip. Isa na rito ay nung isang gabi ay parang gumising siya sa napakadilim na lugar na di niya alam kung nasaan siya, at doon nga ay may tumawag sa likod niya. Noong lumingon siya dito ay may nakita siyang isang babae na may suot na puting dress. Mula ito sa madilim na sulok at unti-unting naglalakad papunta kay George. Huminto ang babae na ito sa harap ni George at nagpakilala itong si Anna Constantina von Brodokdorf. Itong si Anna ay namuhay 100 taon daw na ang nakalipas bago pa ipanganak itong si George. Sinabi ni Anna kay George na kamag-anak siya nito at ang dahilan daw ng pagpapakita niya sa panaginip ni George ay meron daw siyang napaka-importanteng mensahe na kailangang sabihin sa kanya. Hindi alam ni George kung ano ang gagawin niya sa mga oras na ito. Hindi siya sigurado kung matatakot ba siya o matutuwa sa mga panaginip niyang ito. Pero biglang tumalikod itong si Anna at may itinuro siya na isang babae na papalapit din sa kanila ni George. Napakaganda ng babae, napakakinis ng balat at may maitim na buhok, pero napansin ni George na mukha itong malungkot at may problema. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Anna na, "George, sa mga susunod na yugto ng buhay mo ay darating sa buhay mo ang babaeng ito at misyon mong mula sa Diyos ay ang iligtas siya sa abot ng makakaya mo. Dahil magkakasakit siya ng malubhang karamdaman at kailangan mong gumawa ng paraan para mabuhay siya." Pagkatapos itong sabihin ni Anna ay nagising na si George sa pagkatulog niya. Noong una ay inisip niyang panaginip lang ito, pero masyadong malinaw ang panaginip na ito at tandang-tanda pa niyang mga pangyayari na parang totoo itong nangyari sa kanya. Ang nakakapagtaka pa ay hindi niya malimutan ang mukha ng babaeng sinasabi ni Anna sa kanya panaginip at kailangan niya raw itong iligtas. Paulit-ulit niya itong napapaniginipan sa sumunod na mga araw at taon. Mula noon ay hinahanap na ni George ang babaeng ito araw-araw. Kaya kapag may nakakasalubong siyang babae ay tinitignan niya ang mga mukha nito. Ngunit nabigo si George na makita ang babae na nakita niya sa kanyang panaginip. Hanggang hindi na siya nanaginip ulit tungkol sa babaeng iyon. Pero nagbago ang lahat nang lumipat ng tirahan itong si George at nakahanap ng trabaho doon sa isang lugar sa Amerika. Doon siya ay nakapag-asawa na may 2 anak. Gayunpaman ang mukha ng babae sa panaginip niya ay hindi niya makakalimutan. Lumipas pa ang mga taon at nagkaproblema tong si George at ang kanyang asawa, kaya naghiwalay sila. Noon nga ay lumipat siya sa isang bahagi ng South America at nagtrabaho siya bilang X-ray technician sa US Marine Hospital. Noong April 22, 1930 ay abala itong si George sa trabaho niya nang may matandang lumapit sa kanya. Dahil ipapa-x-ray daw niya ang anak niya. Dahil daw ito ay nakararanas ng malubhang ubo. At nang ito nga ay pumasok, itong anak ng matandang lalaki, ay natulala itong si George. Dahil bumalik ang alaala ng mga panaginip niya at hindi niya nakakalimutan at hindi siya nagkakamali na yung babaeng anak ng matanda sa harap niya ay ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Anna sa kanyang panaginip. Pinaupo niya ang babae at kinausap
Ang pangalan daw nito ay Maria Elena Milagro de Hoyos. Sinabi ni George sa magulang ni Elena na gagawin niya ang lahat para mailigtas yung babaeng anak nila. Nagulat naman ang magulang ni Elena dahil wala pa namang napapatunayang may malubhang sakit ang anak nila. Pero sumang-ayon na lang sila sa sinabi ni George. Pagkatapos ng x-ray ni Elena ay napag-alamang may tuberculosis ito na para sa panahong ngayon ay malubha na itong sakit at sigurado ang kamatayan. Dahil sa mga nangyari ngayon ay lalong naniwala si George na totoo ang mga panaginip niya. Araw-araw na dumadalaw si George kay Elena. Kinadalhan niya ng pagkain at nagtuturo ng mga paraan para gumaling agad ito. Napalapit na rin si George sa pamilya ni Elena. Ngunit ang katawan ni Elena ay nanghihina na dahil sa sakit at tuluyan ng sumuko sa kanyang sakit na tuberculosis. Gubuho ang mundo ni George dahil nabigo siyang iligtas si Elena sa kabila ng ginagawa niya. Si George na rin ang gumastos sa pagpapalibing kay Elena at pinagawan pa niya ng parang bahay ang puntod nito. Dahil sa pag-iisip ni George na nabigo siyang gawin ang kanyang misyon na tulungan si Elena at gawin ang lahat para siya ay mabuhay, na sinabi nga sa kanya sa kanyang panaginip, ay araw-araw nitong nagpupunta sa puntod nitong si Elena. Kinakantahan niya lagi ang puntod ni Elena at tumihingi ng tawad dahil hindi niya ito naligtas sa kaniyang karamdaman at sa kaniyang kamatayan. Lumipas ang mga taon ay ganun pa din ang ginagawa ni George. Halos araw-araw ito nagpupunta sa libingan ni Elena. Kaya nagalit ng pamilya ni Elena dahil matagal nang patay ang anak nila. Pero umaasta pa rin itong si George na parang kamamatay lang ni Elena. Kaya nung isang araw ay pinuntahan ng atin ni Elena ang bahay ni George upang hingin ng susi ng gate ng puntod ni Elena. At para hindi na rin makapasok si George doon. Pagdating niya sa bahay ni George ay may natanaw siya sa loob ng bahay na may dalawang tao ang sumasayaw ng may musika. Kaya't kumatok na siya hanggang sa bumaba naman itong si George at binuksan ang pintuan. Kinuusap siya ng ate ni Elena na ibigay na ang susi ng puntod ni Elena, pero tumanggi itong si George. Bago pa naman masara ni George ang pinto ay natanaw ng ate ni Elena na nakaupo sa bahay ni George ang kanyang kapatid na si Elena. Kaya nagulat ito sa nakita at pagkatapos ay nagpunta sa pulis upang magsumbong. Rumisponde naman ang mga pulis sa bahay ni George at doon ay inaresto siya. Doon nga ay nakita ng mga pulis na may naroon din sa bahay ni George at walang iba kundi ang bangkay ni Elena na parang manika na linagyan ng mga make-up na inilalagay sa patay. Noong tinanong si George kung bakit niya ito nagawa ay dahil daw ay nakausap siya ni Elena at nais nitong maging malaya sa puntod nito o sa libingan nito, kaya hindi niya na ito pinalagpas at hinukay niya ang bangkay nito at inuwi sa kanyang bahay. Pagkatapos ay binihisan at minikapan para magbukhang buhay pa ito. Pinasuri ng mga pulis kung may sakit ba sa pag-iisip itong si George, pero negative naman ang resulta. Kaya't pinalaya si George at nakapagsimula ulit ng panibagong buhay. Ngunit ang bangkay naman ni Elena ay inilibing ulit. Ngunit hindi nila sinabi kahit kanino man
kung saan ito inilibing dahil natatakot silang makita ulit ito ni George at hukayin muli. Lumipas nga ang napakahabang panahon, halos 10 taon ang nakalilipas. May isang kapitbahay ni George na nag-aalala sa kanya dahil hindi daw siya nakikitang lumalabas. Kaya tumawag ito ng mga pulis para pasukin ang bahay ni George at malaman kung ano nga bang nangyari sa kanya. Doon nga ay nakita si George na nakahandusay sa sahig. Wala ng buhay, pero may katabi siya na isang babae, isang bangkay ng babae, at walang iba kundi si Elena. Palaisipan pa rin kung paano ito nahanap ni George dahil walang pinagsabihan ng mga magulang ni Elena kung saan ulit ito nila nilibing pagkatapos nilang nakuha kay George.